Ang huling offer ng Los Angeles Lakers para kay Cam Johnson, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Lakers ay nasa gitna ng muling pagsasama-sama ngayong ang unang ilang araw ng NBA free agency ay naiwan silang walang makabuluhang bagong karagdagan sa roster noong nakaraang taon. Ngunit kailangan pa rin nilang humanap ng paraan para i-upgrade ang roster gamit ang mga limitadong asset na mayroon sila. Sinusubukan nilang palayain ang kanilang exception sa mid-level at humanap ng manlalarong handang pumirma para sa halagang iyon. Medyo mas mababa sa $13 million na hindi gaanong magagastos sa kanila sa pamamagitan ng mga asset sa hinaharap. Ngunit napatunayang walang bunga iyon. Ang isang magandang fallback na option ay maaaring magkaroon sa trade market, isang sweet shooting forward na tutugon sa kanilang pangangailangan para sa floor spacing sa front court. Nets big man Cam Johnson. Sa gitna ng isang ulat mula sa Yahoo Sports na nagmumungkahi na ang Nets ay malugod sa isang trade para kay D'Angelo Russell, posible para sa Lakers na dalhin si Johnson nang hindi binibitawan ang kanilang dalawang high-value future first-rounders sa 2029 at 2031, ang Lakers. Kailangang hikayatin ng Nets na ang pagbawi kay Russell at sa first-round pick noong nakaraang taon, si Jalen Hood-Schifino, ay magiging sapat na bilang pagbabalik para kay Johnson na ang mahabang kasaysayan ng injury ay nagpapababa sa kanyang halaga. Si Johnson ay hindi isang bituin, ngunit siya ang uri ng manlalaro na maaaring magbida sa kanyang tungkulin bilang isang mahusay na two-way forward na nagdadala ng uri ng positional versatility na kailangan sa modernong NBA. Magagawa niyang bantayan ang tatlong posisyon at hindi siya tuluyang mawawala kung mapipilitan siya sa mga mismatches laban sa mga point guard o center, isang lalong mahalagang aspeto ng pag-survive sa playoffs. At kaya niyang barilin. Iyon ang palaging nabubunot kay Johnson mula nang lumabas siya sa North Carolina bilang number 11 pick noong 2019, siya ay isang career 39.2% shooter. At mas mahusay ang pag-shoot kaysa sa 39% mula sa 3-point arc sa 4 sa kanyang 5 season ng NBA. Ang downside bagaman ay kalusugan. Naranasan niya ang pinsala sa daliri ng paa sa halos lahat ng nakaraang taon, ngunit may kasaysayan ng maliliit na bukol at mga pasa na dumagdag upang hindi siya makalabas sa mahahalagang bahagi ng isang season. Siya ay nagkaroon ng meniscus surgery sa kanyang tuhod noong 2022 to 2023 nang siya ay naglaro lamang ng 42 laro. Sa kabuuan, naglaro lamang si Johnson ng 27% ng kanyang mga posibleng laro sa kanyang 5 season sa NBA. Tiyak na susubukan ng Nets na i-drum up ang isang market para kay Johnson at iniulat ni Matt Moore ng Action Network na magkakaroon ng interes ang Pacers, Kings at Hornets kung ilalagay siya ng Nets para sa isang trade. Ang tanong ay kung isusuko ba ng mga koponan ang dalawa o kahit isa first-round pick para sa kanya. At kung hanggang saan ang gagawin ng Lakers upang tumugma sa mga alok, si Johnson ay nasa ikalawang taon ng isang 4 na taon, $95 million na kontrata na pinirmahan niya sa Brooklyn Nets. I can't see them getting 2 first-rounders for Johnson, sinabi ng isang NBA executive sa Heavy Sports na nagmungkahi sa Lakers bilang landing spot. Nakikita ko silang humihingi ng 2 first-rounders ngunit hindi nakuha. Siya ay isang mahusay na player, siya ay isang stretch 4 at ang mga iyon ay mahirap hanapin. Hindi tunay na malaki, 6'8", ngunit siya ay isang mahusay na tagapagtanggol. Maaaring lumipat ng maraming at talagang isang magandang ikatlong opsyon na maaaring mag-unat sa sahig para sa iyo. Iyon ang perpektong role player para sa maraming mga koponan. Magkakaroon ng market para sa kanya. Ang Lakers ay maaaring gumamit ng isang manlalaro na tulad niyan at habang ang kanilang mga pagpipilian ay lumalabas sa board, si Johnson ay may katuturan bilang isang taong karapat-dapat na pagsusugal. Ngunit susubukan ng Lakers ang iba pang mga posibilidad. DeMar DeRozan, Jerami Grant, una, at kailangan pa ring mamili ng Nets kay Johnson.
Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang. So yan lang ang hatid kong balita sa inyo mga maka-full court. Maraming salamat.